So siguro kung dito ka nakatira, Pilipino ka, katulad Pilipino, like us, mahirap siguro mag-apply ng trabaho, no? Dahil puro French ang salita ng mga tao dito, no? Alam ko mayroong mga taga Montreal na nanonood. Morning. Yung aking location ngayon ay nandito sa North Bay, Ontario. Dito na ako nagpalipas kahapon ng gabi after kong ma-unload dun sa SMS Timmins. Kasi yung kung lalagpasan ko tong North Bay, Ontario, Petropass, yung next sana natutumbukin kong gas station para matulog ako ay Pembroke sa Irving. Pero short ako ng aking oras kahapon, kaya dito na ako nagpalipas ng gabi. And shout out kay By Jobert, nagkita kami kahapon dito, isang Bisaya din na vlogger. Di sa Naway ng Utana, Bay. Kumain kami, nag-live kami sa Facebook. Then hindi na rin siya nagtagal, hindi siya nag-overnight dito dahil ano pa siya, aabante pa siya, lalapit pa ng konti. Bay, maraming salamat sa shower kagabi. Nag-refuel ako, guys. Ito kasi yung problema ko eh, dahil madalas na nagre-refuel ako sa Amerika, no? Sa Labs. Now itong Superpass dito sa North Bay, hindi ko kabisadong ano niya, yung pin code. Previous month na ginamit ko siya, hindi ko malalang password niya, kaya nag-lock yung password niya. Ngayon, buti dumating si By Jobert, nag-refuel dito, binigyan ako ng resibo kasi ang sa Petropass, resibo na nag-fuel up ka, then tsaka ka bibigyan ng shower. Hindi kagaya sa US na meron kang apps na unlimited shower. Dito kailangan mong mag-fill up. Kailangan mong mag-fill up para makuha mo yung resibo. May mga kag pala dito. So susubukan kong kumuha ng fuel today. Meron pa naman akong kalahati hanggang Irving, Pembroke. Baka gagana yung aming isang tatlo to Bali, pero na I don't know kung nasaan yung hindi ko susto araw ning number, oh. Na araw, oh. Pagkanig yun yung marko. Narang number ay, narang password. Student good ay. Narang password gayo, so wag yun ang pitan. Hindi lang. So baka sa Lunes. Pero susubukan ko muna, kukuha muna ako ng mga sa Pembroke. Anyway, tapusin ko lang muna itong aking pre-trip, ha.
May mga Meksikano pala dito kasi may nakalagay parking di kamyon. Ready na guys? Ganda na dyan sa likod. Let's do it. Welcome to Pembroke, Ontario. So subukan kong kumuha ng fuel dito. Kasi hindi ako naka-fuel up sa Petropas. In 100 meters, arrive at Colortons on the left. Subukan ko sa Irving. Diff. Susubukan ko muna pumunta sa loob at magtanong kung pwede akong fuel up. Ba't may singaw? Try. Hi. I'll try to get a fuel. Yeah. I don't know if my card is working here. Which pump are you at? Say again? What pump are you at? The first one here. Oh, you're over there. Okay. And what kind of card is it? It's a company card. Okay, so I'll get you right down here. Are you at number 1 or number 2? First one here. Number 1. Is that one? I'm not sure. And just diesel? Diesel and DEF. Please, 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 please. What's the control number? 4244. Oh, I think I can get a few. And you'll have to come in for a final receipt. Can you get it? Yeah. Yeah. So yun. Pwedeng kumuha ng fuel. Yung aming card na EFS. So that's good sign. Hey, morning. It's a good sign. So hindi na ako matatakot na
hindi magamit yung Petropass dahil pwede ang Irving. Yun nga lang, walang points na makakuha, but it's okay. Basta makakuha lang ako ng fuel para mag-survive all the way hanggang New Brunswick. That's good, that's good. So makakuha ako ng fuel and DEF. One. That's good, man. Kasi iniisip ko kayo na kung hindi nila maayos tong aking nag-lock yung card, yung Petropass, walang chance na makakuha ako ng fuel. Kailangan ko maghintay na until Monday, but ngayon ay pwede kaming kumuha ng fuel. It's a good sign. Begin fuel. Let's go. That's right. There you go. Working, man. It's working. Malaki yung parking. Daming spot. Ito sanang tinutumbok ko kahapon. Kung meron akong enough hours at hindi nasayang yung aking oras doon sa customer sa pag-unload, dapat nakarating ako dito or nakalagpas pa ako dito sa Pembroke. Then Sunday ng umaga nakapag-reset na sana ako somewhere sa Moncton or somewhere down the road na mas malapit na sa customer. But I think ang plano ko ngayon ay dadaan ng Moncton, Edmundston, tama ba yun? Edmundston, dadaan ako ng Moncton, Miramichi. Kasi ang sabi nung kasamahan ko, pangit daw ang kalsada papuntang yung ba yung kalsada na yun na shortcut from Edmundston. May kalsada na tinutumbok pataas, pangit daw ang kalsada. So kung hindi naman, kung ngayong araw na ito makakalagpas ako, makaabot ako ng Ottawa, lagpas ako Montreal, then kaya kong lumusot bukas or maghintay ako bukas sa Moncton. I think ilang oras na lang yan, siguro 2 hours na lang papuntang Beresford. So doon na lang siguro ako magre-reset. Pusing ko lang to. Okay, last one. DF. Panigurado lang na may enough akong supply ng DEF kasi hindi ko kabisado ang highway papuntang Quebec kung merong mga DEF. I don't know. May hinahanap akong wala dito, yung pula na wide load. Kumuha na rin ako ng cash kasi may babayaran daw ako sa toll gate sa Montreal. $40. Guys, welcome to the capital of Canada, Ottawa. Medyo nakakahinga na ako ng maganda-ganda dahil ang speed limit dito, dahil divided highway siya, 110 km/h. So at least ngayon ay nakakahataw na ng konti. Montreal nandito. Montreal nasa aking left side. So nag-bypass ako. Dito ako dumaan sa 830, din labas ulit ako ng Trans-Canada. Hindi na ako pumasok sa city ng Montreal dahil I think ma-traffic or may mga tunnel yata dyan. Dito ako sa 30, tawid ako ng dagat. Babalik ulit ako sa labas na ng Montreal. Mag-emerge ulit ako sa may Boucherville. So walang traffic, parang express lane. I know it. Ito yata ang may bayad, may toll fee.
Yup, ito yung may toll fee. Ano to? Tunnel to tunnel. Tubig ka na sa taas, I think, right? Ito nga, may toll fee, oh. Oh la la. Yes, sir. I don't know which one which is which. Ito yung may toll fee. Bibisayain ko, Tagulagin ko na lang. Sarang magbabayad. $17.40. How? Hello? Cash. Huh? No cash. We doing debit or credit? Debit. You have debit? Yeah. Just stop. Yeah. The receipt press the button. Salamat. Nakalabas na ako ng City of Montreal, guys. Itong way na ito papunta na ng Quebec. 208 kilometers. Tapos may timbangan 3 kilometers. Dito sa right side may nakalagay no truck. Saan ako pwesto? Bukas ang timbangan. Marami tayong mga kababayan na truck drivers na dito naka-assign or dito naka-base sa Montreal. Mga iba dyan galing sa Europe, ang iba galing sa Saudi Arabia, yung French transport, marami sila dyan. But naisip ko lang nung dumaan ako hindi naman talaga ako pumasok ng Montreal City, no, sa downtown kung saan dumadaan yung truck kasi traffic nga. But yung mga signboard na nakikita mo along the way, may isip mo parang bumabiyahe ka ng France sa Europe. Bumabalik tuloy sa akin dahil walang wala siyang mga translation ng English doon sa kanilang mga signboard, lalo pag may mga truck no entry, wala, puro French ang mga nakasulat. Napaka paano ko ba sabihin, bias? Ano ba? Kasi kung sa online ka like or Service Canada border, dalawang sign na nandun, English at saka French, no? Kahit sa Manitoba merong French at saka English. Kahit saan sa Canada, sa mga ibang province na English ang salita, may translation ng French. Pero kung dito ka sa Montreal, correct me if I'm wrong kung mali yung sinasabi ko, kasi hindi ko na maalala before nung dumaan ako sa downtown or doon sa loob talaga ng Montreal kung meron translation sila ng English. Napaka-bias, kaya sabi ko napaka-bias dahil this is Canada, pero ano siya, yung French area, itong Quebec, no? Mga French, parang mga taga France ang mga tao dito. Salita Frances or French, parang gano'n. Pero wala silang translation ng English. Parang
iniisip nila lahat ng dumadaan dito puro marurunong mag-French. Hindi naman lahat ng mga driver na galing na nagta-transport ng mga goods ay marunong mag-French. So wala silang nilalagay na sign or translation ng kanilang mga signboard. Yung napapansin ko lang, meron yung speed limit nakalagay minimum English, minimum 100, maximum 100, minimum 60. Yun ang nakita kong English. Pero sa mga yung no truck route sign, wala siyang translation, wala. So ikaw mismo na bumabiyahe dito, ikaw yung mag-a-adjust, ikaw yung mag-iisip anong ibig sabihin doon sa mga sign. At titingnan mo na lang yung signboard na anong ibig sabihin yan, truck na naka-ikes, tapos may number sign sila na kulay yellow, then may arrow. So ibig sabihin no truck route sa exit na yan, no? Kailangan pagganahin mo yung utak mo, kasi kung aasa ka lang, kung aasa tayo ngayon dito at nandito ka sa Quebec province, walang English na nakasulat sa kanilang mga signboard. Sorte, exit, I think, right? Sorte. So yung mga nakikita ko sa Winnipeg or sa mga border na mga translation, sorte, tama ba yun? Sorte, ang stop nila ay, kalimutan ko yung stop, or close, perme, no? Ang close nila, perme. So kung sa Bisaya pa, pag ipagdugtong mo yan ay close perme, no? Sarado palagi, perme. Tama ba pagka-pronounce ko, perme? Yun ang close. So at least mga basic lang na, no? At yung mga signboards na mga natutunan natin sa mga, kahit sa Pilipinas, mga basic na mga no truck route, ikaw na lang ang mag-iintindi. Kasi kung aasahan mo yung English na mga nakasulat, huwag ka nang umasa. Para kang nasa para kang nasa France na bumabiyahe sa Europe. Sorte. I think that's speed or exit. Tapos ano ba? Yung mga east, south nila, west, iba, kulang-kulang ng litra. Ganito, minimum 100, minimum, maximum 160 minimum. So English yun, naintindihan natin yun. Lalo pag may construction, naku po. Naku po talaga, naku po. Pero yun nga, sabi ko, ikaw na ang paganahin mo yung utak mo kung anong ibig sabihin ng mga nilalagay nila sa highway, dahil parang sila lang yata ang tao dito, mga friends lang yata mga tao dito. Pero ang kagandahan, ang ginagamit lang dito is the same, kilometers, not miles. May signboard na no truck. Saan ba? Bawal ang truck dito. Dito siguro ako sa left side. Hirap maintindihan itong mga sign dito sa Quebec, sa Montreal. Walang English na translation. Yan, may nakalagay, may sign na dito na side no truck. Okay, yan. So dito ang truck. Malaki yung advantage mo, lalo na sa view, dahil malaki yung truck, no? Alam mo yung mga kotse na overtake na nakikipaglaro. Okay, just like this one. Overtake all the way, drive fast. Huwag kang magtigil dyan sa gilid tapos biglang kakatingin yung truck. Huwag yung gagawin yun, guys. Just like this one. Nagmamadali. Go straight, drive fast, guys. Don't play around sa mga trucks. Don't play around kasi may mga truck driver na hindi attentive sa kanilang ginagawa. Busy sa phone, hawak ang phone. Okay? Tapos nakipaglaro kayo, bigla kayong tumigil sa harap niya, nagbe-brake check kayo sa kanya. Madadamay yung pamilya nyo. Madadamay, magkakaroon ng carnage. Diba? Sayang ang buhay. Kaya kung gusto nyo mag-overtake, go, drive straight. Or kung babalik kayo sa second lane, bigyan nyo kami ng space.
Kagaya niyan, bigyan nyo kami ng space. Huwag yung overtake ka, huwag yung papasok ka sa second lane ay napakalapit mo sa harap ng truck. Don't do that. Yung mga nag-drive ng four-wheeler, huwag nyo gagawin yan. Huwag nyo gagawin yan. Patuloy naman yung sasakyan ninyo, can drive up to 220. Drive fast. Then after 100 meters or 100 feet, tsaka ka bumalik. Bigyan nyo kami ng space. Pero kung nakakita kayo ng mga, lalo na ito, alam mo ko yung mga drivers na hindi attentive sa kanilang ginagawa, nahawak ang cellphone. Kasi ako minsan pag mayroong mga driver na overtake, lalo mga kotse na mabagal, hawak ang cellphone, binubusinahan ko sila. Kasi pag nawala sila sa kanilang focus, hawak ang cellphone, nakatingin lagi sa phone, tapos bumangga dito, hindi na alam na tumagilid na nawala na sila sa line, sa lane nila, babangga sa truck mo, di ba magkakaroon ng carnage, magkakaroon ng problema. So pag nakita ko na hawak ng phone, dahil advantage ako sa view, bubusinahan ko sila. Put it down, kaya madidisgrasa tayo. Hindi lang ako, pati kayo, malaki ang truck. Pag once na binigla mo kaming brake check dyan, ang truck hindi agad titigil to dahil mabigat, lalo pag sobrang bigat ang load, hindi agad titigil yan. Pinapasok ko tong Bison dito sa lane ng truck kasi dito siya nakapwesto, may nakasulat no trucks dito na side, bus at saka yung may hila-hila na camper dito na lane. So dito siya nakapwesto, may pulis unahan eh, kaya pumasok ka bilis at mahuli ka dyan. Yan o, yan ang pulis o. Kung hindi siya lumipat, sapol siya. Hinuhuli yung mga camper, diba? Hinuhuli itong mga may hila-hila. Ayan ang police. Kasi nga bawal dito sa pag-construction, bawal ang truck dito sa right side. Pupwesto ka dapat dito sa left side. Ngayon, kung hindi ka pinagbigyan ng mga kotse at mga masyadong suwail itong mga four-wheeler, huli ka. Welcome to Quebec, guys. Johnstown on Jan. Quebec. Quebec. Bypass lang ako ng Transcaralawa. Woo! Break. Give me a break. Grabe.
5 minutes break. Woo! Meron na lang akong 274 sa... Say a command. Oh, sarap sana magpalipad ng drone dito sa Quebec. Route 85 to New Brunswick. Guys, ang oras ay 7 na ng gabi. Meron pa akong isang oras and 15 minutes, 1 hour and 15 minutes hanggang sa gas station ng Irving sa Grand Falls, New Brunswick. Yung aking tatlong kasama naghihintay na doon. Sabi na sa akin, tumawag sa akin kanina na doon sila mag-i-stop, and I think bukas ng umaga sabay-sabay kami, or I don't know, maybe mag-reset na sila dyan kasi Monday pa yung aming reload. Depende sa kanila. Pero yeah, alas 7 na ng gabi ngayon. I was here. Hi guys, welcome to the province of New Brunswick. Na kung saan titigil ako, but not here. Sa ano na ako titigil, sa Grand Falls tonight. Okay, the good thing here sa New Brunswick, ang speed nila ay 110 km/h.
Brunswick 255. I don't know Turn if left onto New Brunswick 108 West, New Brunswick 255. Then your destination will be on the right. I don't know if this one yung parking area na sinasabi nila. Parang sarado. Not sure if this one, but I will try. When possible, make a U-turn, then take the first left. When possible, make a U-turn, then take the first left. I hope nandito yung aking mga kasama. Sana. Oh, there you go. Dito pala sila. Yeah, boy. Yung aming location ay nasa Grand Falls Big Stop, Irving 24. Yeah, stop time muna kita kasi hindi kita kailangan. So, papalipas kami dito ng 36 hours. Ang aming load ay Tuesday. Ngayong Tuesday sa Beresford. But on Monday, tatakbo na ako ng Monday. Pag once na kumpleto na yung aking cycle, dadaan ako ng Frederickston. Ano ba yun? Tawag doon? Frederickston. Uy, layo gaway. Fredericton. Okay, sorry for that. Fredericton. I think yun ang way papunta doon sa Beresford. Fredericton, tapos akyat kami ng 8 Highway 8 all the way to Miramichi. And then 8 and 11. 8 and 11. So Fredericton, akit kami ng 8. Pagdating ng Miramichi, 8 again. And then 8 again. Bathurst 8, then 11 hanggang sa Fredericton. Sa Beresford. Pero dadaan ako ng Fredericton dahil kailangan ko ng wide load na flag. Wide load na flag yung nilalagay sa harap. Kasi hindi pwede yung aming ginagamit sa US na oversized load sign. Bawal sa Quebec daw. Baka hulihin daw kami. So kailangan wide load
ang kailangan, yung pula. So hindi ako nakabili sa Nipigon, and dadaan ako sa Fredericton. May nakita ako mga truck parts, but tatawagan ko sa Monday kung papunta na ako doon para to inquire kung meron sila, para kung pwedeng ipasok yung truck, kasi kailangan ko dahil yung load namin is oversize load. Okay, so balikan natin yung aking biyahe kinang umaga from Nipigon by 417 Ottawa, and then nag-bypass ako ng 30 dito sa Montreal. Nagbayad ako ng toll gate na $17 plus dahil bypass man tawag nyo doon, yung sa likod sa 30, yung mga taga Montreal. And then kaysa dadaan ako ng city proper, nakadaan na kasi ako doon. Sabi ko nga, nakadaan ako doon, sobrang traffic. Kaya sabi sa akin, sabi nila 30 dadaan, so bayad kami ng $70, but I hope na i-refund ng company. And then Quebec, sa Quebec, bypass lang din ng Quebec sa 20 wen. Basta Trans-Canadawan ng ano namin, then 85. Nagpasok kami ng, lagpasan ko ng Edmonton. Diba yung mga pangalan dito, no? Edmonton, Fredericton, Moncton. Parang magkatunog. May lahat may ton. Fredericton, Moncton, Edmonton. No? So dito na kami magpapalipas ng gabi, or in 36 hours. And 36 hours dito kami magstay. So maganda yung aking position dito dahil parang nasa taas kami ng Trans-Canada. And then I'll try bukas na magpalipad ng drone para makita ninyo ang view dito sa aming position ngayon. Hindi ako gigising ng maaga dahil hindi na ako babiyahe. Tulog talaga. So ang oras pala ngayon, itong New Brunswick ay meron silang dalawang, I'm not sure kung alin ang ginagamit nila, dalawang zone, time zone, yung Atlantic Standard Time at saka Atlantic Daylight Time. So I am not sure kung saan dito ang ginagamit nila ngayon, EST or EDT. So ang oras ngayon ay 10 o'clock ng gabi sa Winnipeg. I think 8 o'clock sa Winnipeg ngayon. And sa Saskatoon 7 o'clock. And sa Alberta 6 o'clock I think. Plus sa BC Columbia mga 5 o'clock pa. So advance masyado dito. Ang mga tao dito unang tatanda sila dito, masyadong advance. Manitoba normal lang, Central Time, normal lang ang oras. Ang sa BC naman, late silang tatanda doon. Patra sila, late sila ng mga 2 oras sa standard Central Time na 3 oras yata. Parang gano'n. Nakakalito. Anyway, tatapusin ko ng video. Guys, daghang salamat sa panonood, sa pagsubaybay ng aking biyahe from Saskatoon, Timmins. Hanapin nyo na lang yung sunod-sunod niyan kasi wala yung part 1, part 2. Parang susunod-sunod lang yan. Daghang kayong salamat sa inyuhang tanan, sa inyuhang mga support, sa inyuhang comments. Thank you so much. Okay? And I'll see you guys maybe tomorrow. After ng vlog na ito, papahinga muna ako kasi papalipat din ng drone. Papakita ko sa inyo yung area. Daghang salamat, pag-amping tanan, and we'll not keep on tracking. We're gonna rest. Bye-bye.